Ang karunungan ng Diyos ay iba sa karunungan ng tao. Mapagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat. Nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Agosto, 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 23. Dito napansin natin sa inilatag ni San Mateo sa Ebanghelyo ay nagkaroon ng pag-uusap si Jesus at ang mga disipulo. Nang magsalita si Pedro ayon sa sinabi ni Jesus, hindi niya ito naunawaan kaya sinabihan siya ni Jesus, Get behind me, Satan. Lumayas ka, Satanas. Ang punto dito ni Jesus, hindi si Pedro mismo ang naging Satanas dito, kundi ang kanyang pag-iisip at ang kanyang pag-unawa na hindi niya masyadong nakita at naunawaan ang gustong iparating ni Jesus sa kanila. Kaya sa atin, siguro mas mainam na palaging magnilay tayo kung ano ang maganda nating gawin. Sa ating edad, sa ating makakaya, alam naman natin kung ano ang tama at ano ang mali. Ang kasamaan minsan ay nasa ating utak, nasa ating pag-iisip, sa ating nararamdaman na madala tayo, matukso tayo. Ngunit alam din natin ang ating buong pagkatao ay minahal ng Diyos. Kaya magsikap tayo na huwag tayo palaging matukso. Magdasal tayo at humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Dahil minsan, dahil lang sa ating damdamin, sa ating pag-uugali na iniisip natin ang atin lang sarili at hindi na tayo nag-iisip ng kabutihan ng iba, doon naging masama ang ating mga kilos. Kaya pigilan natin na ang Diablo ang siyang maghari sa ating pagkatao. Pigilin natin si Satanas na siyang magdikta sa kung ano ang ating gagawin. Magsikap tayo na manatili sa presensya ng Panginoon upang sa gayon ay magabayan tayo sa liwanag at patuloy ang ating paglalakbay patungo sa kanyang paghahari. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, bukal ng buhay, turuan mo kaming maging tapat palagi sa iyo. Amen.